Hello mga kasari, good afternoon and welcome back sa aking YouTube channel. So binuksan ko guys yung ilaw kasi kanina dapat mag-start na akong mag-vlog. Kaso nakita ko na pangit yung aking likuran, hindi kita yung aking paninda. So binuksan natin yung ilaw. So ang topic natin ngayon mga kasari, bali araw pala ngayon ng Sunday. Happy Sunday po sa inyong lahat. So ang topic natin guys is all about pag-iipon. Posible bang makaipon kahit maliit lang po ang ating tindahan? So para po sa akin mga kasari is depende. Depende sa sitwasyon, depende sa tindera. Pero walang imposible. Posibleng-posible po talaga na makaipon po tayo kahit maliit po ang ating sari-sari store. Isa na pong halimbawa dyan ang aking tindahan. Gaya nga po nung kung kayo ay nasimulan nyo yung journey ko dito sa pagsasari-sari store. Ang tindahan ko talaga simula nung napalipat dito, hindi pa ganito kalaki. Isang di pa lang talaga siya na ganyan. Sobrang liit. Pero tayo po nung time na yon at hanggang ngayon is nakakaipon po tayo mga kasari. Kaya po nasabi ko talaga na posible po talagang makaipon. Walang imposible. Sabihin na natin na maliit yung tindahan natin. Pero kahit maliit ang tindahan natin, mga kasari, kumpleto naman. Siksik, liglig. Lahat ng hinahanap ng customer, nasa sayo na. Sabihin pa man natin na, ay, ang liit ng tindahan nito. Baka wala tong sigarilyo, wala tong ganito, wala tong bigas, ganyan. So, wala po yan mga kasari sa itsura ng tindahan. Try nyo pong tanungin yung mga mapupuntahan yung tindahan. Wala po yan sa laki. Minsan nga po, kahit kalaki-laki ng tindahan, lahat naman po nangahanapin natin ay wala. So, kung pupunta kayo sa maliit na tindahan, dun pa kayo makakabili ng hinahanap nyo. Kaya, sa mga customer na makakapanood dito, wag po natin basta-basta i-judge yung mga tindahan. Depende po sa size nito. Kasi minsan po talaga, mas kumpleto pa yung tindahan na maliit kaysa yung tindahan na malaki. Yun po yung lagi nating tatandaan. Kaya wag po talaga tayo masyadong mag-judge. So, bago po natin i-continue ang vlog na ito, gusto ko lamang pong i-shout out si Ma'am Evelyn from Anda, Pangasinan. Ayan, thank you po sa suporta at panonood palagi ng mga vlogs po natin sa ating channel. So, nakakapag-vlog tayo mga kasari dahil wala masyadong bumibili ngayon. So, sa pag-iipon naman po ang diskarte ko dito mga kasari, kahit po ang tindahan natin hindi naman sobrang laki, pero hindi din po sobrang liit. Nag-expand lang po talaga siya, pero dati po ganyan lang po siya. Isang dipa lang po talaga siya. Hanggang dito lang po siya, oh. Isang dipa lang talaga, tapos ito, yung pinaka-side na to. Ganun lang po siya. Tapos may maliit tayo na bintana dito na mababa, tapos isa pa rin dito. Dalawa pa din siya. Hanggang ngayon dalawa pa din yung bintana natin na bilihan ni customer. So, noong mga time kasi guys na nag-start tayo, uso pa nun yung ipon challenge na hulugan, yung piggy bank. Parang ganun yung itsura na plastic. Kapag puno na, guguntingin na lang. So, yun guys, yung time na nakaipon ako doon. Doon talaga ako nakaipon ng pampa-extend ng sari-sari store. Kaya talaga wala sa laki. Wala sa laki ng tindahan. Nasa diskarte din ng tindera kung paano siya makakaipon. Sa kagustuhan talaga niya. Kasi, kung maliit yung tindahan mo, basta may goal ka na gusto mo talagang makaipon, wala talagang imposible basta magtsatsaga ka at magpupursige. Anong time kasi na, ngayon kasi hindi ako masyado mga kasaring nag-iipon. Kung ano yung benta ng sari-sari store, namimili agad kami ni partner. Yun talaga yung diskarte ko ngayon mamili ng mamili hanggat may pang pamili. Kapag ubos na, magbenta ka na magbenta hanggang may pang pamili ka na ulit. Parang rolling lang yung ginagawa ko ngayon guys. Kasi ngayon guys, meron kaming mga binabayaran ngayon, ganyan, mga pinupundar, may mga binibili na di na kailangang i-share dito. So, ayun. Kaya hindi ako guys ngayon nag-iipon. Yung napakita ko sa inyo nung nakaraan, yung bumili ako ng bagong cash box na color white, yun lang yung iniipon ko na hindi naman nakakasakit sa tindahan kasi kita yun ng iba't ibang binubukod-bukod natin. So, kita ng bigas, ganyan.
So, yung mga freebies, ayan, napapagkitaan din natin yung mga freebies. So, hindi naman as in mahirap mga kasaring mag-ipon eh. Basta nasa sa loob mo na mag-iipon ako, ganyan. Porsigido ka. Walang imposible. Pero depende din po, gaya nga po na lagi ko nasasabi sa sitwasyon. Kasi marami ding nagko-comment sa akin, kaya ka lang naman nakakaipon kasi wala ka pang anak, wala ka pang pinapaaral. May point nga naman sila. Pero meron din naman kasi kahit wala pang anak, hindi makaipon dahil sobrang gastos, 'di ba? Hindi nila kayang kontrolin yung paggastos. Meron naman na kahit may mga pinapaaral na sila, nakakaipon pa din sila. Kaya nga sabi ko, depende. Depende sa tao and depende sa sitwasyon. Kung gusto mo talagang mag-ipon, wala talagang imposible. Wala talaga yan sa liit o laki ng tindahan. Nasa tindera talaga yan kung gusto mo mag-ipon. So, yun po palagi mga kasari ang aking sinasabi. At marami pa din kahit pa konti-konti nababasa natin sa comment section na paano ba mag-ipon, kahit maliit lang yung tindahan ko, kahit dito ko kinukuha lahat ng mga expenses namin, ito lang daw yung pinagkakakitaan nila. So, kahit naman po kami, ito lang yung aming bread and butter, ito lang yung aming pinagkakakitaan, kaya hindi namin ito pwedeng mapabayaan. Ito talaga yung main goal namin na hindi namin mapabayaan. Nakapokus lang kami dito sa aming negosyo, kasi kung babagsak to, babagsak din kami. Saan kami kukuha ng pambayad namin ng kuryente, tubig? Saan kami kukuha ng mga iba pa naming bayarin? Saan kami kukuha ng pangkain namin? Kaya etong sari-sari store na to guys is pinoprotektahan namin, inaalagaan namin at syempre minamahal din. Kung ano yung pag-aalaga namin sa sarili namin, ganun din yung pag-aalaga namin dito sa negosyo namin kasi nga ito yung bread and butter namin. So, kung kakaumpisa mo pa lang, hindi advisable na mag-ipon ka agad-agad. Siguro mga 1 year kang hindi magtago. I-rolling mo lang ng i-rolling yung benta mo sa tindahan. Palaguin mo muna yung sari-sari store mo bago ka mag-ipon. Yun yung pinaka-advisable na kung gusto mo talagang makaipon. Kasi kung maliit yung puhunan mo sa sari-sari store, kailangan mo muna mapalaki yung ano mo para mas malaki yung income ng sari-sari store mo, mas madami kang paninda, 'di ba? Mas madami yung maiipon mo. So, yun lang mga kasari talaga ang masasuggest ko sa inyo. Posible talagang makaipon kahit maliit lang po ang ating tindahan. At isa na nga po sa hinalimbawa ko na na-share ko nga kanina is yung aking sarili. Hindi ko na mabilang kung ano yung mga naipagawa, nabili namin ni partner dahil sa sari-sari store at pag-iipon namin. So, yun po mga kasari, yan po yung vlog natin for today's video. So, thank you so much po sa lahat ng mga nanonood pa rin dito sa ating YouTube channel, mga kasari. Hindi kayo nagsasawang manood sa mga ina-upload ko, kada upload ko everyday. So, thank you so much mga kasari. So, ayun, gusto ko lang i-update kayo mga kasari. Namili ulit kami ni partner kanina. Very quick ano lang. Dapat nga mag-withdraw lang kami ni partner kasi nasa cellphone na lahat yung laman ng GCash. Baka kami mag-cash out ng malaki. Wala kaming ma-withdrawhan dito sa Amadeo area, kaya dito pa kami pumunta ng Silang sa Premier para mag-withdraw. So, ang total lang ng pinamili namin, doon na rin kami dumayo sa Pure Gold Silang, 847 lang. Kung ano lang yung wala dito guys. At pagdating, binayaran ko kagad dahil sa wala akong dala talagang pera. Ang inaasahan ko nga is yung withdrawin namin. Pagdating namin dito, tsaka ko ibinalik sa GCash. Yung pinampamili namin dito, fully paid na. So, wala tayong utang na doon sa GCash. Kasi nga hindi nga ako guys nagdala ng pera. So, ayun lang mga kasari. Yan lang yung ating vlog for today. Ayan, sa mga nagtatanong kung posible ba talagang makaipon kahit maliit lang po yung ating sari-sari store, posibleng-posible mga kasari. Yun lang. Bye!